Attorney, magandang umaga po. Good morning, Ted. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Opo, una po sa lahat, academically po 'no, theoretically, kapag ho ba ang isang tao na nasa sakdal dahil po sa usapin ng illegal na yaman, kapag ho ba pumanaw na ang taong iyon, hihinto na po ba ang paghahabol ng Estado doon po sa mga pagbawi sa umano'y illegal na yaman? Hindi ho. Ang matitigil lang yung criminal aspect, yung paglilitis sa kanya in a criminal case, no? Pero yung paghahabol ng nakaw na yaman, pwede kasing gamitin yung civil forfeiture for ill-gotten wealth. So that's civil in nature. So mananagot pa rin yung estate o yung iniwang ari-arian nung pinagsususpetsahan o yung inaakusahang nagnakaw ng yaman na yan. Okay. Sir, alam po naman natin na ngayon meron pong mga sinasabi na yung pong namayapang Yusek ay meron pa lamang mga kasong isasampa sa kanya, no? Opo, iba-ibang kaso po ito at sinasabi ho ng ICI may rekomendasyon daw po sa ombudsman at meron pong binabanggit din po ang DOJ na may mga rekomendasyon. Okay, ito po'y kasong kriminal. So yung po sinasabi ho ninyo, wala na po iyon. Yan po ay nalusaw na sa pagkamatay po ng respondent. Tama ho yun. Sapagkat sa ating konstitusyon, uh, may karapatan yung akusado to confront the witnesses to lawyer or personally. So namatay na siya, hindi niya pwedeng gawin yun. Pangalawa, Mhm. meron tayong presumption of innocence kasi. Opo. So yun yung mga umiiral na prinsipyo sa ating konstitusyon. Opo. Pero, so hindi ho ibig sabihin na absuelto siya. Ibig lang sabihin, hindi na matutuloy yung kaso kasi nga we will run afoul of the constitutional guarantees. Pero yung kanyang estate, mananagot. Iba ho kasi yung civil aspect, yung forfeiture of ill-gotten wealth. Ano ho yan civil in nature. So pwede pa ring bawiin dun sa kanyang naiwang kayamanan yung anumang mapapatunayan na nakaw o kaya unreasonably disproportionate dun sa kanyang sweldo o kaya legal income. Okay. So sa ngayon po, sir, sino ho sa gobyerno, sa estado, ang merong karapatan, opo, at meron pong kapangyarihan na habulin po itong sinasabi na mga umano ay ill-gotten wealth nung pong namayapa? Ang Solicitor General ang sa batas, siya ang opisinang nakatoka diyan. But any citizen, any taxpayer can file a case. Pero ang mag-handle ng kaso yung Office of the Solicitor General. Opo. Ano ngayon ang challenge sa Solgen natin? So usapin po ng pagtukoy, oo, at pagpepreba na ang isa pong ang ilang ari-arian nung namayapa ay nakamal sa pamamagitan po ng iligal na pamamaraan. Well, ang challenge ho sa kanila, bilis-bilisan nila yung kanilang trabaho sapagkat kung maalala natin a few weeks or a few months ago, uh, pinablicize nila na nag-usap daw ang DOJ, ang Ombudsman at saka yung Solgen. So I suppose yun ang punto ng kanilang pinag-uusapan. Napakalaga ito, Ted, yung pagre-recover ng ill-gotten wealth kasi yung mga nakaraang mga iskandalo, may mga nakulong, kukonti ang nakulong at nakalusot yung karamihan at lalong mas kukonti yung na-recover. So yung bang nakulong lang sila and one of these days makakalaya na naman mga yan pero yung kayamanan hawak-hawak pa rin nila yung nakaw na yaman. So ang challenge dito at noon pa natin sinasabi dapat pagbutihin nila at bilisan nila Mhm. yung forfeiture of ill-gotten wealth. Civil case lang ito, Ted. Yung bang preponderance of evidence lang. Mhm. Mas madaling gawin ito kesa yung to prove beyond reasonable doubt, yung plunder at iba Mhm. pang mga anti-graft cases. So nagtataka tayo kung bakit noong nakaraang mga administrasyon walang
aggressiveness in recovering the ill-gotten wealth. Sana naman ngayon ay bilis-bilisan na Opo. ng Solgen. Opo. Attorney, sorry po, no, medyo gusto ko lang po talagang, if I may, abuse your wisdom this morning. Ito pong mga Marcos, di ba merong paghahabol na ginagawa ang Estado sa kanilang umano'y nakaw na yaman? Pero po, as we all know, yung pong iba ay nalusaw na, ang iba po talagang na-dismiss na, nanalo ang mga Marcos, pero may mga pending pa rin ngayon. Pero ito po ay higit ng 40 anyos. Ano ho bang kaibahan nito pong mga kaso? Halimbawa po, nito pong si Binibining Cabral et al. Ano po, at ng mga Marcos sa usapin po ng saan isasampa at bakit ang tagal nung kay Marcos at dito po paano mamamadali ito? Ito hong mga kaso po in case po kay Cabral. Well, wala ho namang masyadong pagkakaiba. Pareho din ho yung ill-gotten wealth kung mapapatunayan. At i-correct lang kita, Ted, alam mo yung mga kaso ng mga Marcos, marami na rin ho silang kaso na they were proven guilty beyond reasonable doubt. At na-orderan na sila all the way up to the Supreme Court na ibalik o kaya Mm. magbayad. Mhm. Pero hanggang ngayon, hindi na-execute. Diyan natin Mhm. nakikita kung gaano kabulok o kahina o katagal ang ating justice system. Kaya tuloy, yung iba, kung sila, mga Marcos nga, na-convict na, wala pang naibabalik. So lumalakas ng loob ng mga mandarambong. So that's also the fault of our judicial system, our Mhm. justice system. Kasi nga, para bang crime pays eh. Di ba? Yung bang Mhm. mahatulan ka all the way up to Supreme Court. Ang bagal-bagal, tapos may final decision na hindi pa ma-execute o hindi Hmm. ine-execute. So, sana Mhm. hindi ito mangyari dito sa kasong ito. At gisingin na rin natin yung mga naunang kaso. Kasi ang dami na rin hong mga Mhm. order na ibalik yung bilyon-bilyon, magbayad ng bilyon-bilyon. Pero hanggang ngayon, Mhm. hindi nagagawa. So, what is government doing? Di ba? Anong ginagawa ng ating Hmm. mga justices, ang ating mga Hmm. SOTJE, ng ating mga ombudsman? They are supposed to be doing precisely that, run after and recover. Meron ng tapos na ang mga kaso eh. I-execute na lang nila. Doon din natin Hmm. makita na kung hindi makuha yung mga yaman, nakaw na yaman, baka aambunan ang lahat all the way up to the Supreme Court. At ganito ang nangyayari. Walang nananagot, walang Hmm. naibabalik dun sa nakaw na yaman ng bayan. Parang salamat po sa pagpapaalala, attorney. Parang naalala ko tuloy yung excise tax. Sorry, yung estate tax. Correct, mga ganyan. 'Di ba yung Mm. ngayon may bagong mga iskandalo na naman, pero yung mga Mhm. naunang iskandalo Mhm. na nahatulan natin, Mm. Mm. final na ito. Hindi, parang nakakalimutan, parang ito siguro, ito na yung mga halimbawa ng Mm. sinasabi na nadi-dribble ang hustisya kung may pera ka. Opo. So, attorney, dito po sa kasong ating sa posibilidad nga po no ng paghahabol no na for future case laban sa isa pong namayapang opisyal na may questionable umano no na mga kayamanan, maaring isampa ito hindi na po sa Sandigan Bayan ito, sa regular po ba ito na Regional Trial Court, and ano po yung proseso ng appeal nila na maaring nga pong eventually umabot na naman po ng kataas-taasang hukuman. Paano po ang procedure po, attorney? Well, ang venue na ho nito yung mga ordinary trial courts, no, Mhm. civil courts natin. At ang ebidensyang kinakailangan, Ted, preponderance of evidence lang. So, hamak na mas mababang level of evidence ang kinakailangan. At saka, ang mangyayari dito, reverse, Ted. Pag nagsampa ang gobyerno ng forfeiture of ill-gotten wealth, at may papakita nila dun sa kanilang complaint na itong kayamanan na naiwan disproportionate Mhm. sa sweldo at legal na negosyo pinagkukunan ng pera nung public official, then it is presumed ill-gotten. It is now ang magpipresenta, Mhm. maunang magpipresenta ng ebidensya yung akusado o kaya yung nasasagdal, yung estado, yung estate niya, no, Mhm. yung naiwang kayamanan, na na magpeprueba na kung saan legal nanggaling ito. So mahihirapan talaga sila kasi nga
everything is recorded naman, sweldo mo, mm, negosyo mo, di ba? So, mhm, mabilis sana ito. mm, Now, yung sa apela naman, gaya ng isang civil case, pupunta sa Court of Appeal, sa Supreme Court. Kaya nga ang panawagan natin mula noon, justice bilis. Kasi, you don't need to be, so brilliant to rule on these cases. Hindi naman maghahanap ng napakaraming ebidensya kasi mathematical lang ito, Ted, di ba? mm, May mga dokumento sa halaga, mm, tax valuations, yung mm, zonal valuation, yung bank records, mm, yung naman sa kabila, yung pinapanggalingan, sweldo mo, mhm. salary mo, income tax return mo, o kung may korporasyon ka, makikita. Ang daling gawin ito, pero ina-avoid ata ng gobyerno kung minsan to sa mga nakaraan. Sana naman ngayon, ang Mm. ating hamon o pakiusap dun sa nakaupo, gawin na nila yung tama. Opo. In case lang po magtagumpay ang gobyerno doon po sa forfeiture case laban sa isa pong umano ay nagkamal ng illegal na kayamanan, saan ang appeal nila nitong estate, no? Yung iiwanan po ng ari-arian na ito, yung mga kamag-anak, saan ang kanilang panik at hanggang saan po ito papanik? Hanggang Supreme Court na naman po? Oh, hanggang Supreme Court na naman. Yan, no? They can appeal to Court of Appeals and then sa Supreme Court. But yun na nga normally, if you look at the statistics, yung mga apela, like 90%, 80% are denied. So sana hindi na patagalin ito. Question of law na lang yan But notoriously slow kasi ang ating Supreme Court, Ted. Notoriously slow ang ating Court of Appeals at mga courts natin. Mm. At alam naman natin kasi na when there is delay, there is more opportunity for corruption, for political pressure, for Mhm. threats, Mm. many other undue influence sa mga pwes, di Mm. ba, o mga justices. Opo. So sana naman magpakita that we also need serious reform and commitment sa ating mga pwes and justices. Kung minsan, parang nako-co-op ng corruption yung ating Opo. justice system. Nakakalungkot na aminin bilang abogado, but that's what the records show. Opo, and thank you for being straightforward, in saying that, attorney, this morning, kasi kahit na ano pang reforma ang gawin mo dito, halimbawa sa DPWH na ito, kung sa bandang huli po, pag pinag-uusapan natin ang kasuhan, eventually po, ang absuelto ay doon po sa Sandigan Bayan o sa higher court, para hindi po ba? Kapag hindi po masama sa reforma nga ang ating pong judiciary. Attorney, hindi po ba ang isa pong pamilya na naiwanan ng mga kayamanan, ano po, ay obligadong magbayad ng estate tax? All required yan. They Okay, have to pay. apo. Sige. So, kapag po ang isang opisyal ng gobyerno o kagawad ng pamahalaan ay namatay at may mga hinala na umano ang mga kayamanan nito ay nakamal sa maling pamamaraan, yung mga ari-arian na ito, obligado pong bayaran ng estate tax noong iiwanan niya kung sa kanila nakapangalan. Kung sakasakali po ba pag ganon, malalantad na po ang ari-arian noong pong namayapa? Well, theoretically and normally, malalantad talaga sapagkat hindi naman pwedeng i-transfer sa pangalan ng mga naiwang kapamilya Mm. yung kayamanan na yan kung hindi mo na mag-declare ng estate. Mm. I-inventaryo ang estate plus magbayad ng estate tax. Requirement yan bago mai-transfer yung titulo. Mm. So, malalantad talaga. Pati ho yung mga deposito na sa bangko, Mhm. hindi yan na ilalabas kung hindi i-declare part of the estate at magbabayad din ng estate tax. So, theoretically and normally, malalantad yan. Ang ating pinagdadasal at pakiusap dun sa mga kapamilya ng ganitong mga kaso, Mhm. nagkulang man o yung naunang namatay na kapamilya at hindi niya nasabi yung totoo o hindi siya nagpakabayani noon, buhay siya, baka yung naiwang kapamilya silang pwedeng magpakabayani at kung alam naman nila na yan ay na-account na yaman, huwag na silang magsayang ng pera magbayad ng estate tax, di ba?
ibalik na lang sa gobyerno at yung neto na lang, yung totoong galing sa honest to goodness trabaho at pagod at pawis at Mm. negosyo o kaya sweldo nung namayapa, yun na Mhm. lang ang kanilang iwanang estate, ibalik na lahat. Para sa ganun, kukonti ang estate tax na. So that's Opo. the ideal. If the Mm. system works, Mhm. dapat there should be a disincentive Mhm. for those yung portion ng estate Mhm. na nakaw. Kasi sayang yung binabayaran mo diyang estate tax di Opo, ba? opo, opo. That 6%, no? Ang pagkakaalam po, tanda po natin, 6% yung estate tax, attorney. Noted, let's correct you on that. Yung 6% nung ano yan, nung nagkaroon ng amnesty. Mhm. Pero ngayon, balik siya sa 20%. So, Wow. mabigat-bigat po yan. 20% na po ang estate tax. Yun ang regular na Okay. estate tax Opo, rate. opo. Nung mga nakaraang taon, naging Mhm. mababa lang yan kasi nga nagkaroon ng amnesty to Okay. encourage Mhm. yung mga matagal ng mga ari-arian ng mga ninuno na hindi na nila Mhm. sinesettle, hindi na tina-transfer sa mga remaining members of the family dahil nga ayaw magbayad ng estate tax at saka ang laki na ng penalty. May penalty kasi ito Opo. kung di-delay ka. At yung Mm. gobyerno naman, hindi naman ito tatanggap na kabayaran. Sige, yung kalahating ektarya, ibigay ko na lang sa gobyerno. Cash ang bayad dito Aha. So, yung Opo. mga malalaking estate, talagang daang-daang milyon din ang kanilang kinakailangang babayaran para ma-settle. Kaya Mhm. i-avoid yan. But Opo, opo. Sige tapos po. na ho yung amnesty. Opo, ay tapos na ho pala, no? Ang laki, no? So dito po sa kasong ito, in case po, no, meron ho bang pananagutan ang sinumampong member of the Philippine Bar, abogado, na makikipagsabuatan doon sa iniwan para po maitago ang mga nakaw na yaman? But of course, no, kung kung there is fraud o kaya there is a deliberate intent and action to hide this ill-gotten wealth, di krimen ho yun. Mananagot yung abogado na yan. At kahit sino ho, lalong-lalo na kaming mga abogado, kasi nga, ang number one canon of our ethics is we have to obey the law and uphold the law and the truth. Kung you are involved in fraud para lang maitago yung nakaw na yaman, di accomplice ka Mhm. dun sa kalokohan na yan. So, maaari kang mananagot. Opo. Yung pong mga ari-arian na hindi nakapangalan sa namayapa, pero oo, ang beneficial owner ay siya. Ano po ang challenge doon sa Estado para po pati yung mga yon na mga ari-arian ay mahabol po at ma-recover po ng gobyerno? Well, ang ating challenge sa kanila is galingan yung paper trail, di ba? Pangalawa, kung meron mang sinet up na korporasyon, kasi ganun naman ang gawain ng mga talagang dalubhasa sa pagnanakaw gagawa sila ng web of corporations para palabasin na corporate asset yan, hindi personal. Ang dapat ang ginagawa ng gobyerno is to pierce the fiction of a corporate veil, di ba? Yung bang isang tabi, yung korporasyon, yung separate juridical identity, at ipakita na ang talagang may-ari nito yung nagnakaw. Madali ho din gawin yan. Sapagat ang korporasyon naman, taon-taon din nagdi-declare ng income o kaya dividendo o kaya yung mga movement sa kanilang assets and liabilities at saka yung income statement. So Oo. madali hong gawin yan. Forensic accounting lang ang gagawin nila, Mhm. then mapapakita nila na kalokohan, parang pang ano lang yan, pang deceive lang yung korporasyon. Pero ang totoong Mm. nagmamando at nakikinabang yung nagnakaw sa kaban ng bayan. So paper trail lang po yan. Kung Opo. gusto nila, kaya nilang gawin yan. Opo. Attorney, ano po ang inyong kaisipan doon po sa mga nagsasabi na kapag ganyan ang sitwasyon, hayaan na lang. I mean, hayaan na lang. Huwag nang habulin and let them live in peace. Oo. Total naman nawala na yung mga sinasabi ng mga respondent sa kasong ito.
sa pangkalahatan po dito sa pangyayaring ito. Ano po ang inyong masasabi sa ganun? But una, no one can live in peace or die in peace kung nagnakaw ka o kaya dala-dala mo ang kasinungalingan o kaya kalokohan. You can only rest in peace and die in peace pag sinabi mo ang totoo at nagpakatotoo ka, di ba? So, yung ganyan, of course, we empathize, we sympathize with the personal grief of the family. Pero dapat managot pa rin yung naiwan niyang kayamanan. Pangalawa, yung ganyang attitude ho, kaya nga ho nagkawindang-windang ating bansa. Kasi ang dali nating patawarin yung mga magnanakaw. Kaya nga ho, they're acting with impunity. We have seen that in so many forms na para bang may nakulong naman na, okay na yan. Yung nabubudol lang ho tayo dun sa mga pinapakulong una, tapos magbe-bail naman, tapos pangalawa, kakasuhan, pero hindi natin fina-follow through. O kaya kahit nahatulan, pero zero naman yung naibalik na nakaw sa nayaman. So, hindi ho tama yon. It is legally incomplete at saka it is morally wrong. So sana ho, baguhin na natin ang ating attitude. Iba ho yung ating simpatya dun sa personal grief, pero iba rin ho yung ating paninindigan na ibalik ang nakaw na yaman at lahat magpakabayani sa katotohanan. Attorney, meron ho bang pananagutan, kasong kriminal o anumang pong kaso ang isang kapamilya yung naiwan na itago intentionally ang nakaw na yaman, either cash or properties po, nang sa ganon ay hindi mahabol ng gobyerno? Malinaw ho na pananagutan, either obstruction of justice o kaya accomplice sila, depende kung merong ongoing case, o kaya fraud. Yun nga ho nakakalungkot sa ating bansa kasi hindi ginagamit ng gobyerno, ng ating prosecutors, the whole range of remedies. Kasi nga, Ted, sa totoo lang, baka naaambunan din lahat kasi Di ba? Kaya nga sana itong kampanya laban sa korupsyon, ang unang gagawin ng gobyerno, sunggaban yung mga nakaw na yaman. Kasi meron namang preliminary remedies, even sa Sandigan Bayan Rules at saka sa Rules of Court, pwedeng may preliminary attachments dun sa mga nakaw na yaman, yung mga tools and equipment used sa pagnanakaw, sa krimen, pwedeng gawin yan. Importante that they are economically immobilized. Kasi kung hawak pa rin nila yung limpak-limpak na salapin na ninakaw nila, malamang ang gagawin nila, aambunan lahat. Ang prosecutor, witnesses, ang juez, ang justices, at yun nga ang nakita natin sa nakaraan halos walang na-convict, kokonti, at mas lalong kokonti ang na-recover. Kailan ba tayo matuto? The call is on this government. Yung mga prosecutors natin, magpakabayani naman sila. Plus, sunggaban, let's be practical. Sunggaban nyo na ho muna, preliminarily i-attach nila lahat ng mga pinaghihinalaang nakaw na yaman para wala silang magamit magtago at manuhol sa mga taga-usig at mga huwes. Opo. Attorney, kung ito nga po ang sitwasyon na kung saan mas mainam daw nga doon sa mga magnanakaw sa gobyerno, laki-lakihan mo yung nakaw mo kasi para may panuhol ka, para ka makalusot sa iyong kaso kasi yung mga maliliit ang ninakaw, kulong sa bilibid. Totoo yan, Ted. That unfortunately, that is born out of record. It's not opinion po. Kung titignan natin ang mga desisyon na nanggaling sa Supreme Court and all to the courts of our country, ganun nga Pag small time ka, kung kukonti ninakaw mo at siguro nagastos mo na, wala ka nang natirang pang-ambon, kulong ka kaagad. Bilibid ka. Pero yung mga big time na magnanakaw, kung ano-anong technical requirements ang gagawin ng mga huwes, para maabsuelto, di ba? Yung mga witnesses na tumatahimik na. So, nasusuhulan lahat na influence kasi may pera sila.
Mm. So that is a lesson for all of us. Yung bang wag ho tayong magkalma dahil may ipapakulong kami sa Christmas o kaya may kakasuhan kami. Bantayan ho natin yung mga quest hanggang sa Supreme Court kasi dun ho yung nangyayaring pagdidribble, dun nangyayari yung panunuhol at pag nakalimutan, pag hindi na headline ito, Ted, after so many years, unti-unti na lang walang Opo. sala ang Opo. karamihan sa kanila. It's so sad Opo. and it Opo. feeds the culture of impunity. Opo, opo. Yung nga po, pag hindi na pinag-usapan, humupa ang atensyon ng bayan, magkaroon ng panibagong headline, baka po mauwi nga ito kaninyo. Sa eventually po ay yung pagwawalang sala sa mga mandarambong. Meron ka bang dagdag na katanungan kay attorney? Ang dami nating natutunan this Yes po. morning. Go ahead, baby girl. Attorney, in the past may nangyari po bang ganito na halimbawa ang isang taong gobyerno ay inaakusahan and then namayapa po. Nagkaroon po ba yon ng kumbaga epekto dun sa kaso? Dahil high profile yung case, nawala yung tao na inaakusahan, mas bumilis po ba o mas bumagal yung kaso? Well, yung criminal case, talagang mabilisan na mawawala yon. Tao. Pero ilinaw natin, hindi ho naman absuelto yung nasasakdal. Constitutionally and by rules, hindi lang pwedeng mag-proceed because wala na nga, di ba? Pangalawa, kahit hatulan mo yan ng guilty, hindi naman natin may papakulong yung espiritu, di ba? Bahala na si Saint Peter doon, di ba? So, ang more practical, in a few cases, ang ginawa ng gobyerno, ang binalingan nila yung kanyang inheritance, yung kanyang estate. At napapanagot ho naman. Ang sinasabi lang natin, sa napakadaming mga pandarambong pagnanakaw, kukonti ho kasi hindi agresibo ang gobyerno in using yung forfeiture of ill-gotten wealth as a remedy, as a case. Kapag tataka nga ako minsan di ba? Kung bakit hindi ginagawa, readily available naman yun at mas madaling gawin. Opo. Sige. So attorney, ito na lang po sa panghuli. If you're familiar po dito sa mga nangyari po mga pagdinig and including itong affidavit po ni former USEC Roberto Bernardo. Kasi nga sinasabi dito, ang makakatulong sana para po palakasin at patotohanan yung affidavit ni Bernardo ay itong si Yusek Cabral. Pero ngayon po nawala na siya, paano na po ito? Basahin ko lang po itong part kasi ito po yung number 131 sa kanyang supplemental affidavit. Sabi niya po dito, basahin ko lang po, attorney I hope you don't mind. 131, as a general rule, and with very little exceptions, it is Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Secretary Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. 132. Yusek Cabral would tell me that she would communicate to meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. 133. In a matrix of process flow that I have prepared, which I am attaching here too, Yusek Cabral has total influence and authority in preparing and finalizing the NEP for infrastructure. At ito po, 134. On multiple occasions, I personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house at Tatalon, Quezon City and other places. So mabigat po itong kanyang testimonyang ito kasi personal knowledge sa delivery ng cash. Ngayon po nawala na po yung taong ito. Ano ho ang inyo po kayang kaisipan para ho mapatayo ng lubos itong ganito pong statement sa usapin pa rin po ng paghahabol sa mga sinasabing umano ay ill-gotten wealth? Hindi ho naman maepektuhan yung salaysay ni Yusek Bernardo o sino man tungkol sa anomalya sa pagkamatay ni Yusek Cabral. So ilinaw ho natin yan. Kasi kung minsan, kasama na ho kasi yung
panggugulo o yung mga panglilihis ng mga partisano kung minsan eh. So, hindi ho totoo na wala nang mangyayari sa kaso. Yung mga salaysay tungkol dyan, they will remain. Pangalawa, yung mga sinasabi ni Yusek Bernardo, that can be corroborated by other employees or officials under Cabral. Kasi hindi naman siya lang nakakaalam dyan. May staff yan eh. May mga underlings siya. So, they can be encouraged or compelled by government to tell the truth. Di ba? Hindi naman siya lahat ang gumagawa niyan. Inuutos din niya. Pangalawa, yung mga dokumento, kahit na pumanaw na siya, nandyan ho naman eh. Nandyan sa DPWH, nasa DBF, there is a paper trail. Wala namang lumalabas na pera ang gobyerno o mga projects na na-approve na walang dokumento eh. So pwede hong gawin yon. Huwag tayo masyadong madismaya na namatay siya. Kasi parang ganun, linalagay nila ang focus doon, Ted eh. Para dahil namatay siya, kalimutan na natin ito. Hindi ho. Pwede at pwedeng i-prove pa rin yung anomalya o yung pagkakasala o yung ill-gotten wealth even with her death. Attorney Cayosa, as always po, thank you for sharing your wisdom this morning. Kami po ay muling iistorbo po sa inyo kapag may mga pagkakataon na gusto ho naming maliwanagan po sa mga usaping legal. Salamat po muli, Attorney, at maligayang Pasko po sa inyo. Maraming salamat. Merry Christmas sa lahat. Apo, thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!